Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 541. Matuwid na alyansa ng Dao. Elder Song, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi maiwasang magtanong ni Yezuan. Ang Thousand Demon Sect ay nawasak. Libu-libong mga disipulo ang namatay o nakatakas. Ang hanay ng 10,000 Demon Tower ay nawasak, at ang Demon God Statue ay mahuhulog sa mga kamay ng Righteous Dao Alliance. Imposibleng itayo muli ang Thousand Demon Sect. Umiling si Elder Song. Tapos tayo. Kumunot ang noo ni Yezuan. Maghiwa-hiwalay na tayo. Hahanap ako ng lugar para sanayin. 10-10 milyong demonyo ang magdudulot ng malaking kaguluhan sa Green Rock Region. Boy, naintindihan mo ang malalim kapag nasa spirit stage ka lang. Ang iyong hinaharap ay walang limitasyon. Kung magiging mas malakas ka sa hinaharap, kailangan mong ipaghiganti ang Thousand Demon Sect. Walang magawang sabi ni Elder Song. Gagawin ko. Tumango si Yezuan at nagtanong, Elder Song, matututunan ko lang ba ang Demon God Chapter sa pamamagitan ng pag-unawa sa Demon God Statue? Tama. Noong pumunta ka sa 10,000 Demon Tower, naintindihan mo ba ng buo ang Demon God Statue? Tanong ni Elder Song, naintindihan ko ng buo ang 5. Ang Demon God Statue lang ang kulang sa akin, pero pinigilan ako ng Supreme Elder. Walang magawang sabi ni Yezuan. Kung hindi siya pinigilan ng Supreme Elder, natutunan niya sana ang Demon God Chapter sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa Demon God Statue. Sa oras na iyon, mawawasak ang Righteous Dao Alliance. Maaaring hindi nawasak ang Thousand Demon Sect. Buntong hininga, napakaluma ng Supreme Elder. Kung gusto mong pumasok sa ika-9 na palapag, dapat kang personal na pinamumunuan ng Sect Master. Ang malakas na aura ng demonyong iyon ay mula sa Sect Master o sa Supreme Elder. Muling bumantong hininga si Elder Song, sayang. Ang iyong kakayahan ay maihahambing sa tagapagtatag. Kung matutunan mo ang Demon God Chapter, mas malakas ka kaysa sa akin. Baka maibalik mo ang sitwasyon ngayon. Naramdaman din ni Yezuan na ito ay isang awa. Kung makukuha niya ang Demon God Chapter, madali niyang mapapatay ang Supreme Elder. Ang mga taong iyon mula sa Righteous Dao Alliance ay magiging kanyang stepping stones. Sa oras na iyon, ang conversion ng kanyang katangian ay tataas sa hindi bababa sa 25 puntos. Dahil ganito na, wala na tayong ibang pagpipilian. May mabuting kaibigan ako sa bundok Yanghua sa hilaga ng rehiyon ng Green Rock. Doon ako magte-training. Boy, paano ka? Tanong ni Elder Song. Pupunta ako at magsasanay. Casual na sabi ni Yezuan. Sige, mag-ingat ka. Kung may problema ka, mahahanap mo ako doon, sabi ni Elder Song. Tumango si Yezuan. Kaagad pagkatapos, umalis si Elder Song. Nawalan na rin siya ng pag-asa. Kalalabas lang ni Yezuan sa Cliff of Myriad Demons, kaya hindi niya nakita ang eksenang iyon. Gayunpaman, nakita ni Elder Song na sa pagkakataong ito, ang tatlong sekta ay bumuo ng isang alyansa ng mga matuwid na sekta, at nag-organisa ng malaking bilang ng mga elite upang pumaslang sa kanilang pagpasok. Sa mga taong umatake sa Thousand Demon Sect, mayroong higit sa 10 sa kanila na mayroong attribute conversion na 30 o higit pa. Kaakibat ng panghihimasok ng Great Elder, ang Thousand Demon Sect ay ganap na natalo. Ang Sect Master at ilang eksperto ay umatras sa Thousand Demon Tower. Dahil nasa Battle Devil platform si Elder Song, hindi gaanong tao ang dumating at maswerte siyang nakaligtas. Tumingin si Yezuan sa kanyang likod at walang magawang umiling. Kahit na gusto niyang tulungan ang Thousand Demon Sect, hindi niya alam ang Demon God Chapter. Kung hindi, nakipaglaban sana siya sa Righteous Dao Alliance. Ito ang naging kapalaran ng Thousand Demon Sect. Kung makalipas ang isang araw, maaaring iba ang kalalabasan. Di ko pa alam. Ang Demon God Chapter. Ang Demon God Statue ay dapat na kinuha ng Righteous Dao Alliance. Kung gusto kong matutunan ito lang ang paraan. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. May paraan. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay. Matapos umatras ang Righteous Dao Alliance, maglalaan siya ng oras para magplano at tingnan kung mahahanap niya ang Demon God Statue. Kung tungkol sa kinakailangan para matutunan ang Demon God Chapter, wala iyon.
Ngayon, ang Righteous Daw Alliance ay maaaring pumasok sa Thousand Demon Cave at naitala ang Bedevilment Chapter. Sa makatuwid, malaki ang posibilidad na malik ang Bedevilment Chapter. Siyempre, posible rin na hindi, dahil pinatay niya ang lahat ng matatanda at disipulo na pumunta sa Cliff of Myriad Demons. Maaaring direktang winasak ng natitirang tatlong elder ng Thousand Demon Sect ang Bedevilment Chapter, na pumihil sa Righteous Daw Alliance na makuha ito. Gayunpaman, anuman ang mangyari, kailangan ni Yezuan na makuha ang Demon God statue. Paano maaaring sumuko sa kalagitnaan sa landas ng martial arts? Kaagad, nakakita siya ng random na direksyon at naghanda na maghintay ng ilang araw. Mabilis na kumalat sa iba't ibang puwersa sa Green Cliff region ang balita ng pagkalipol ng Thousand Demon Sect. Kasabay nito, ang 10-10 milyong mga demonyo ay nagpadama ng pagkabalisa sa mga tao sa Green Cliff region. Sa oras na ito, sa isang lungsod sa Green Cliff region. Anong kasinungalingan, ang pagpapakawala ng 10-10 milyong demonyo upang labanan ang matuwid na alyansa ng Dao? Anong biro, panipi? Matapos marinig ni Yezuan ang kamakailang mga alingaw-ngaw, hindi na siya makapaghintay na pumatay sa tatlong malalaking sekta at patayin silang lahat. Kung hindi inatake ng tatlong malalaking sekta ang Thousand Demon Sect at ang Array of the Thousand Demon Pagoda, hindi lalabas ang mga demonyong iyon. Sa puso ni Yezuan, ang tatlong pangunahing sekta na ito ay talagang walang pinagkaiba sa Thousand Demon Sect. Ngayon, 1 linggo na ang nakalipas mula nang mapuksa ang Thousand Demon Sect. Pagkaalis ni Elder Song, nakahanap si Yezuan ng lugar para makapagpahinga ng 7 araw. Kakapasok lang niya sa lungsod ngayon dahil narinig niya ang mga kasinungalingang gawa ng Righteous Daw Alliance. Wala akong pakialam, kailangan kong malaman kung nasaan ang Demonic God statue. Hindi mapakali si Yezuan sa mga tsismis na ito at hindi naghanda na ipahayag ang katotohanan sa mundo. Ang gusto niyang gawin ngayon ay alamin ang eksaktong lokasyon ng Demonic God statue. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman ni Yezuan na ang tatlong pangunahing sekta ng Righteous Daw Alliance ay sumanib sa isang bagong puwersa na tinatawag na Righteous Daw Alliance. Kasabay nito, ang punong tanggapan ng Righteous Daw Alliance ay nasa dating Thousand Demon Sect. Sa madaling salita, ang Demonic God statue ay malamang na nasa Thousand Demon Sect pa rin. Matapos marinig ang balitang ito, nanliit ang mga mata ni Yezuan habang nagmumura sa kanyang puso. Damit, sinakop ang lupain bilang isang hari. Kaagad, umalis siya patungo sa Thousand Demon Sect. Sa kanyang kasalukuyang lakas, maaari siyang ituring na pinakamataas sa rehiyon ng Green Cliff. Hanggat hindi niya nakatagpo ang sect leader o great elder ng Righteous Daw Alliance, kakayanin niya ang mga ito. Makalipas ang 1 araw, dumating si Yezuan sa Thousand Demon Sect. Dati, ang Thousand Demon Sect ay kinubkob ng Righteous Daw Alliance at nagkagulo. Gayunpaman, matapos itong ayusin ng mga disipulo ng Righteous Daw Alliance, naibalik ito sa dating anyo. Pagkarating sa Thousand Demon Sect, nagmamasid si Yezuan mula sa mga ulap sa kalangitan. Kasabay nito, pinipigilan niya ang kanyang aura upang maiwasang matuklasan. Ang Thousand Demon Sect, hindi, dapat itong tawagin ngayon na Righteous Daw Alliance. Sa punong tanggapan ng Righteous Daw Alliance, mayroong mga disipulo ng tatlong pangunahing sekta. Itinuring nila ang lugar na ito bilang kanilang tahanan. Pagkatapos tumingin sa paligid, lumipad si Yezuan sa kalangitan sa itaas ng Thousand Demon Cliff. Nakita niya na talagang may mga disipulo ng Righteous Daw Alliance na pumapasok at umaalis sa Thousand Demon Cave. Tila hindi nawasak ang bewitching chapter ng Dao Heart Demon Seed Technique. Kabanata 542. Pagbabalik sa 10,000 Demons Pagoda. Ang mga mata ni Yezuan ay naglabas ng 2 sinag ng liwanag habang siya ay pumasok sa 10,000 Demons Cave. Sa oras na ito, nasira ang pagkakabuo ng 10,000 Demons Cave. Kahit na lumabas ang isa sa 10,000 Demons Cave, hindi mawawala sa kanila ang mga alaala nila sa Bedevilment Scripture. Sa isang iglap, isang bagyo ng dugo ang dumaan sa 10,000 Demons Cave. Sa mundong ito, ang malalakas ay ang matuwid. Mayroong daan-daang mga disipulo sa 10,000 Demons Cave, ngunit ang kanilang lakas ay hindi mataas.
Dalawang elder lang na may 25% attribute conversion ang nagbabantay sa kuweba. Ang mga taong ito ay pinatay lahat ni Yezuan. Wala ni isa man ang natira. Kung bakit hindi kinopya ng alyansa ng matuwid na landas ang bedevilment scripture, ito ay dahil personal itong inukit ng tagapagtatag ng 10,000 Demon Sect. Kung kinopya nila ito sa papel, kahit na may pagkakamali, ililigaw nito ang mga disipulo at magiging sanhi ng pagkataranta. Dahil wala na ang 10,000 Demon Sect, ang bedevilment scripture na ito ay hindi maiiwan sa alyansa ng matuwid na landas. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Direkta niyang hinukay ang mga mural at itinago ang mga ito sa devouring space. Ang alyansa ng matuwid na landas ay masyadong pabaya. Ang bedevilment scripture ay ang pundasyon ng demon god scripture. Hindi maintindihan ni Yezuan kung bakit dalawang elder lang ang ipinadala nila para bantayan ito. Gayunpaman, sa paglabas niya sa 10,000 Demon's Cave, nagkataon siyang nakabunggo sa isang grupo mula sa alyansa ng matuwid na landas. Sino ka ba? Nagtatakang tanong ng isa sa mga nangungunang elder. Nandito ako para kolektahin ang bedevilment scripture. Hindi nagpatalo si Yezuan at dumiretso sa punto. Ano? Nagulat ang matanda at ang grupo ng mga tao sa likod niya. Kolektahin ang bedevilment scripture. Damn it, bilasan mo at tingnan mo. Nagbago ang ekspresyon ng matanda. Nagmamadali niyang inutusan ang isang tao na pumasok sa 10,000 Demon's Cave upang suriin. Hindi nagtagal, lumabas ang taong yun mula sa 10,000 Demon's Cave na may mukha na parang nak-a ng mabahong tokwa. Elder, wala na ang bedevilment scripture, sagot ng disipulo. I told you, I've collected the bedevilment scripture. Gusto mo siyang hanapin para kopyahin ang mga mural, di ba? Biglang nahulog ang tingin ni Yezuan sa isang elder sa grupo. Sa katunayan, ang alyansa ng matuwid na landas ay gustong kopyahin ng buo ang bedevilment scripture, kaya nakakita sila ng isang bihasang pintor. Pero sinong mag-aakala na pagdating niya ay mawawala na ang bedevilment chapter? Sinira mo ang bedevilment chapter. Tanong ng matanda na may malungkot na ekspresyon. Hulaan mo. Napangiti si Yezuan habang hinuhubad ang kanyang interspatial ring at inihagis ito. Tumingin ang matanda. Damn it, wala naman. Huliin mo siya. Galit na umungol ang matanda. Gayunpaman, sa sandaling ito. Biglang humakbang si Yezuan. Flop, flop, flop. Ang 12 ng mga disipulo sa matuwid na landas sa likod ng elder na ito ay sunod-sunod na bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga ulo ay nabasag na ni Yezuan. Ang lakas ng 10 hakbang ng War Dragon na sumanib sa tumibok na palso ng lupa ay nakakatakot. Isang stomp ang pumatay ng napakaraming tao. Ano? Ang elder ng Righteous Daw Alliance at ang pintor ay parehong nagulat. Mabilis na nag-react ang nauna at naglabas ng mahabang espada, umaakyat patungo kay Yezuan. Ngayon lang, kung gusto siyang patayin ni Yezuan, tiyak na mababali niya ang kanyang mga paa sa isang sipa. Gayunpaman, hindi ito ginawa ni Yezuan dahil gusto niyang malaman kung nasaan ang estatwa ng Demon God. Ang conversion ng katangian ng elder na ito ay lumampas din sa 30%, kaya hindi masama ang kanyang lakas. Gayunpaman, ang ganitong uri ng lakas ay hindi sapat sa harap ni Yezuan. Bedevilment, Sword of the Earth Splitting. Casual na tumama si Yezuan gamit ang kanyang espada, bumangga sa nagniningas na espadachi ng kabilang partido. Tinutuligsa ng apoy ang lupa, ngunit ang pag-atake ni Yezuan ay hindi napinsala. Bang! Nagbanggaan ang dalawang totoong chi, na nagdulot ng usok at alikabok na mapuno ang hangin. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Yezuan ay sumugod na sa gilid ng matanda at 2 beses na naglaslas. Rip! Rip! Dalawang malulutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Bumagsak ang 2 braso ng matanda sa lupa, ngunit walang dugo dahil natutunaw na ang mga sugat. Sa sandaling ito, inilagay na ni Yezuan ang bawang sword sa leeg ng matanda. Nasaan ang estatwa ng Demon God? Malamig na tanong ni Yezuan. Ngayon lang napagtanto ng matanda na siya ay nawala ng malay ng Dragon Battle ang Stomp. Matapos mabawi ang kanyang katinuan, hindi niya maiwasang magpakita ng takot. Na-convert na niya ang higit sa 30% ng kanyang mga katangian, ngunit hindi niya mapigilan ang lahat. Paano ito naging posible? Patayin mo ako kung gusto mo.
Ang elder na ito mula sa Righteous Path Alliance ay may gulugod. Alam ko kahit hindi mo sabihin. Nasa ika-9 na palapag ng Myriad Demons Pagoda, di ba? Nagpatuloy si Yezuan. Pagkasabi niya nito ay namula ang mukha ng matanda. Oo naman, nasa ika-9 na palapag iyon ng Myriad Demons Pagoda. Rip. Isang ulo ang inihagis sa hangin na may malutong na tunog. Ang elder na ito mula sa Righteous Path Alliance ay patay na. Nasa ika-9 na palapag ng Myriad Demons Pagoda. Tila hindi magagalaw ang estatwa ng Demon God. Kung hindi, bakit dito itatatag ng Righteous Path Alliance ang kanilang punong tanggapan? Napaisip si Yezuan habang pinupulot ang nakapalibot na yin at yang rings. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 21%. Pagkatapos pumatay ng napakaraming tao, tumaas lamang ito ng 1 punto. Pahirap ng pahirap mag-level up. Walang magawang umiling si Yezuan at lumingon para tingnan ang pintor na nasa tuktok lamang ng Heavenly Vein Stage. Hindi kita papatayin. Go! Ang pintor na ito ay iniimbitahan lamang dito at walang ginawa, kaya hindi mapakali si Yezuan na patayin siya. Mula sa simula hanggang ngayon, ang pintor na ito ay hindi nakahinga kahit isang hininga. Ngayong narinig niya ito, agad siyang tumakbo palayo, umiihi ang pantalon sa takot. Tumingin si Yezuan sa kanyang likuran habang siya ay umalis, pagkatapos ay lumipad at sumugod patungo sa Myriad Demons Pagoda. Ang estatwa ng Demon God ay nasa ika-9 na palapag pa rin ng Myriad Demons Pagoda, kaya kailangang tingnan ni Yezuan. Gayunpaman, mayroong isang nakatagong daanan sa Myriad Demons Cliff. Hindi niya alam kung gagana ito. Pinuntahan niya ito upang tingnan, ngunit hindi pa rin siya makapasok. Tila ang unang palapag lang ng Myriad Demons Pagoda ang kaya niyang lusutan. Gayunpaman, bago niya marating ang Myriad Demons Pagoda, nakarinig siya ng malakas na dagandong. Galing sa tarangkahan ng bundok. Biglang sumimangot si Yezuan. Pagkatapos, ang mga disipulo ng Righteous Path Alliance sa ibaba ay nagtipon at lumipad patungo sa gate ng bundok. Parang may malaking nangyari. Maaaring ang mga nakatakas na disipulo at elder ng Myriad Demon Sect ay nagtipon upang kontrahin ang Righteous Path Alliance. Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Kung iyon ang kaso, ito ay masyadong maraming pagkakataon. Ang panlilinlang na ito ng pag-akit sa kalaban ay nagpahintulot sa kanya na madaling makapasok sa ika-9 na palapag at makita ang estatwa ng Demon God. Nagmamadali siyang pumunta sa tuktok ng Myriad Demons Pagoda, naghintay ng ilang sandali, at pagkatapos ay nagmamadaling pumasok. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na naroon pa rin ang hanay ng Myriad Demons Pagoda. Wala siyang choice kundi kunin ang token mula sa araw na iyon at pumasok. Mukhang naayos na ang array. Baka may ekspertong nagbabantay. Maingat na pumasok si Yezuan sa Myriad Demons Pagoda. Gaya ng inaasahan, may mga demonyo pa rin sa Myriad Demons Pagoda. Sa huling pagkakataong pumasok siya sa Myriad Demons Pagoda, wala pa sa kalahati ang kanyang attribute conversion. Sa pagkakataong ito, higit sa 20% ang conversion ng kanyang attribute. Wala pang kalahating oras, pinatay niya ang daan mula sa unang palapag hanggang sa ika-4 na palapag. Kabanata 543, Demonic God Statue. Sumilip si Yezuan sa paligid ng safe zone. Gaya ng inaasahan, may mga disipulo ng Righteous Path Alliance na nagbabantay sa safe zone. Gayunpaman, ang Thousand Demon Sect ay wala pang 10 araw na nawasak, kaya wala pang nakakaalam ng bedevilment technique. Kaya naman, walang nakauunawa sa replika ng demonic na Diyos. Sa sandaling iyon, mabilis na sumugod si Yezuan at pinatay silang lahat. Pagkatapos, nagmamadali siyang pumunta sa ika-5 palapag. Gaya ng inaasahan, may mga nagbabantay pa rin dito. Patayin! Ang Righteous Path Alliance na binuo ng 3 malalaking sekta ay maaaring magpalaya ng napakaraming demonyo para patayin ang Thousand Demon Sect para sa kanilang sariling mga benepisyo. Kaya naman, hindi magiging magalang si Yezuan sa kanila. May mga taong nagbabantay sa ika-6, ika-7, at ika-8 palapag, ngunit lahat sila ay pinatay ni Yezuan. Ngayong nakabalik na si Yezuan sa ika-8 palapag, kailangan niyang maging mas maingat. Iyon ay dahil ang pasukan sa ika-9 na palapag mula sa ika-8 palapag ay maaaring bantayan ng mga taong tulad ng Supreme Elder ng Thousand Demon Sect.
Maingat na nilapitan ni Yezuan ang pasukan sa ika-9 na palapag. Gaya ng inaasahan, may figurang nagbabantay sa pasukan sa ika-9 na palapag. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nakita niya na isa itong matandang nakasuot ng uniforme ng alyansa ng matuwid na landas. Malakas ang kanyang aura, at malamang na na-convert niya ang higit sa 35% ng kanyang mga katangian. So strong. Sa pagbabantay niya sa entrance, hindi madaling maabot ang 9th floor. Ramdam ni Yezuan ang lakas ng matanda. Agad niyang pinag-isipan kung maaari ba siyang gumamit ng diversion para akitin ang matanda. Naglabas siya ng isang grupo ng mga puppet mula sa devouring system at inutusan silang sumulong sa isang tiyak na direksyon. Nang makasalubong ng mga pape ang mga demonyo, agad silang pinatay na walang naiwan kahit isa. Ang tunog ng labanan ay narinig ng eksperto ng Righteous Path Alliance, ngunit hindi siya kumikibo. Ang pasukan sa ika-9 na palapag ay maaaring ituring na isang ligtas na lugar, kaya't ang matanda ay masyadong tamad upang alalahanin ito. Gayunpaman, idinilat pa rin niya ang kanyang mga mata dahil siya lang dapat ang nasa ika-8 palapag. Bakit nagkakagulo ang mga demonyo? Walang kwenta, dahil kung ganoon, mapipilitan lang ako. Kinuha ni Yezuan ang bawang sword at nag-charge ng isang alon ng enerhiya, mga 11,000 demon sect. Biglang nanlaki ang mata ng matanda, at 2 sinag ng liwanag ang bumaril. Nag-flash ang kanyang figure habang umaarangkada siya. Tibak na nakakabasag ng lupa. Isang earth-shattering sword na naglalaman ng Earth's pulse ang sweep out. Gulat na gulat ang matanda. Pakiramdam niya ay pambihira ang espadang ito, at agad niyang ginamit ang lahat ng kanyang lakas para harangin ito. Bang! Ang sekta ng kanyang Chaos Demon Sects Demon Sect Alliance ay Earth Demon Sects technique noon, at sa Earth at Earth's realm, ito, kahit na ang earth-shattering ang Earth's Earth technique ng sect, hindi ito mananakot sa kanya. Gayunpaman, ang kasalukuyang layunin ni Yezuan ay hindi ang patayin siya, ngunit ang pumasok sa ika-9 na palapag. Profound, it's actually a profound. Meron talagang ganoong henyo sa Thousand Demon Sect. Nagulat ang matanda. Sa susunod na sandali, siya ay noon ay si God Demon Demon. Sekta ng Bane Mortal. Was Demon, was Makan Technique Sect. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang Battle Dragon Stomp. Kung tutuusin, trump card niya iyon. Napakalakas. Kung hahayaan kang lumaki, ang buong alyansa ng matuwid na Dao ay mawawasak ng iyong mga kamay. Dapat kang mamatay. Tuldok. Hindi nag-atubili ang matanda at ginamit ang lahat ng kanyang kakayahan para harapin si Yezuan. Sa isang iglap, mahigpit na nag-away ang dalawa. Umalangaw-ngaw ang ingay ng labanan sa ika-8 palapag at umabot pa sa lupa. I can't drag this out. Kung ang mga eksperto ng Alliance of Righteous Sects ay pumasok, ako ay mahihirapan. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Nang tumapak ang matanda sa lupa para maiwasan ang earth-shattering sword, bigla siyang humakbang pasulong. 10 hakbang ng War Dragon. Tibok ng lupa. Boom! Isang napakalakas na chi ang damaloy sa lupa at sumabog patungo sa matanda. Ang matanda ay hindi nakapag-react sa oras, at ang kanyang mga binti ay namamanhid dahil sa epekto. Buti na lang at nakaranas siya sa labanan at dulo lang ng paa ang ginamit niya kapag tumakbo kaya hindi naman malala ang mga sugat niya. Dahil sa malaking agwat sa kanilang realms, at ang katotohanan na ang hakbang na ito ay hindi pinahusay ng 8 Desolate Sword, nagdulot lamang ito ng kaunting problema para sa matanda. Gayunpaman, ang kaunting oras na ito ay napakahalaga kay Yezuan. Sisingilan. Sinamantala ni Yezuan ang pagkatulala ng matanda at nagmamadaling tinungo ang pasukan ng ika-9 na palapag. Nandito ka talaga para sa Demon God Statue. Idiot, ang Demon God Statue ay may makapangyarihang porma sayon na hindi masisira o maalis. Anong silbi ng pagpasok mo? Walang pakialam ang matanda at hinabol siya. Naunawaan niya ang kahirapan ng paglilinang ng Demon God Chapter. Mula nang itatag ang Thousand Demon Sect, malamang na hindi hihigit sa 500 tao ang natutunan ng Demon God Chapter. Kailangang malaman ng isa na ang Thousand Demon Sect ay may kasaysayan ng higit sa 5,000 taon. Sa karaniwan, mayroon lamang 10 tao sa loob ng 100 taon. Isang tao lang ang matututo ng Demon God Chapter kada 10 taon.
Sa makatuwid, hindi niya akalain na magagawa ni Yesuan ang anumang bagay doon. Gayunpaman, paano niya nalaman na si Yesuan ay may napakabag na sistema? Napakabilis ni Yesuan. Sa sobrang bilis, nalampasan niya ang matanda. Nagmamadali siyang pumasok sa pasukan ng ikasyam na palapag at saka bumaba. Sa wakas, nakarating siya sa ikasyam na palapag ng Thousand Demon Pagoda. Walang buhay na nilalang sa ikasyam na palapag ng Thousand Demon Pagoda. Hindi kalakihan ang lugar, at may 10 metrong taas na estatwa sa gitna. Ito ang Demon God Statue. Ang estatwa ay personal na. Inukit ng tagapagtatag ng Thousand Demon Sect, isang virtual God Realm elite. Sa wakas nakita ko na. Nagliwanag ang mga mata ni Yesuan habang itinuon niya ang kanyang tingin sa Demon God Statue. Biglang lumaki ang ulo niya. Kung ang isang ordinaryong tao ay tumingin sa Demon God Statue, mababaliw sila. Tanging ang mga nakaunawa sa unang 5 bahagi ng Demon God ang kwalipikadong maunawaan ito. Bagamat naintindihan na ni Yesuan ang unang 5 bahagi, hindi sapat ang kanyang kaharian, kaya may ilang mga side effect. Sakit lang sa ulo. Copy it for me. Wala nang pakialam si Yesuan sa anumang bagay habang nakatitig siya sa Demon God Statue. Ding! Natuklasan ang Thou Heartseed Demon Technique Demon God Chapter. Gusto mo bang kopyahin? Oo, simulang kopya. Ang kasalukuyang rate ng pagkumpleto ay 51%. Tuloy-tuloy na tumunog ang notification ng system sa ulo ni Yesuan. Ang kopya ay nangangailangan ng oras, at ang rate ng pagkumpleto ay dahan-daang tumataas. F***, akala ko matatapos ko itong kopyahin ng 1 beses. Nagmura si Yesuan. Sa oras na ito, ang mga eksperto mula sa Alliance of Righteous Sects ay nakarating na rin sa ikasyam na palapag. Sa tingin mo ba wala akong magagawa sa iyo ngayong nasa ikasyam na palapag ka? Kalmadong puso mantra. Senggal ng matanda sa kanyang puso. Sinulyapan ni Yesuan ang matanda at laking gulat niya nang makita niyang naglakas loob ang matanda na titigan ang Demon God Statue. Mukhang may paraan ang matandang ito para hindi mabaliw. Napaisip si Yesuan sa kanyang sarili habang umaarangkada siya. Nang sila ay nasa ika-8 palapag, si Yesuan at ang matanda ay pantay-pantay. Ngayong nasa ika-9 na palapag na sila, talagang mas mahina si Yesuan. Bakit? Dahil kailangan niyang ilihis ang kanyang atensyon. Kailangan niyang lumaban habang nakatingin sa Demon God Statue. Kung hindi, hindi tataas ang rate ng pagkumpleto. Hahaha, nadamay ka sa Demon God Statue. Go to hell. Ito ang ika-160 na kabanata, na higit na lumampas sa 100 kabanata na ipinangako ng Moonfall. Ngayon, ang Moonfall ay wala ng 1 kabanata na natitira. Ang daan-daang mga kabanata na inilabas noong Oktubre ay ang mga kabanata na nasave ng Moonfall sa loob ng 4 na buwan. Ang Moonfall ay nangangailangan ng 2 oras upang magsulat ng 1 kabanata. Mabagal siyang sumulat, 3 hanggang 5 kabanata lamang sa 1 araw. Dahil kailangan niyang kumain, matulog, at iba pang gawain, hindi siya makaupo sa harap ng computer at magsulat buong araw. Higit pa rito, kailangan pang isave ng Moonfall ang ilang mga kabanata. Kung tutuusin, madalas akong nawalan ng kuryente at hindi makakonekta sa broadband. Sana maintindihan ng lahat. Kabanata 544. Tagasalin, Naoy Bo Studio Editor, Naoy Bo Studio. Demon God Chapter. Hahaha, nadamay ka sa estatwa ng Demon God. Go to hell. Nang mapagtanto ng matanda na nabawasan ang lakas ni Yesuan, lumakas ang kanyang aura at naglunsad siya ng galit na pag-atake kay Yesuan. 80%, 81%, 82%. Sa Devo-Uring System, dumarami ang pagkumpleto ng Demon God Chapter ng The Wist Heart Demon God Chapter. Sa ilang sandali, ito ay makukumpleto. Little bastard, go to hell. Biglang huminto ang matanda at marahas na ikan-away ang kanang kamay. Ang mga bahid ng nag-aalab na aura ng espada ay lamalas patungo kay Yesuan. Ang bilis ng mga pag-atake ay 2 beses na mas mabilis kaysa dati. Ay hindi, nang makita ito, tumigil din ang figure ni Yesuan. Agad niyang binago ang bawang sword sa bawang shield at tumayo sa harapan niya. Earth Pulse. Isang kakaibang kapangyarihan ang nakakabit sa bawang shield. Sunod-sunod na bumaril ang nag-aalab na mga sinag ng espada.
Una, ang ilan sa kanila ay inalog ng Earthen Pulse. Bago tinamaan ng Octoterra Shield. Ang bawang sword ay isang empty god weapon. Isa itong sandata na ginamit ng isang eksperto sa empty god realm. Paano ito masisira ng gayong pag-atake? Boom! 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 18 streak ng sword aura ang damapo sa bawang shield ngunit hindi man lang nasaktan si Yezuan. Paano ito posible? Natigilan ang matanda. Ang kanyang serye ng mga pag-atake ay sapat na upang patayin ang sinuman sa Green Cliff Territory. Gayunpaman, talagang ganap na nakayanan ni Yezuan. Yung espada, sumimangot ang matanda at napabulalas, isang walang laman na armas ng Diyos. Nang marinig ang tatlong salitang ito, nanginig din ang isip ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, kinilala ng isang eksperto mula sa isang nangungunang sekta sa isang mataas na antas ng teritoryo ang bawang sword. So paano kung makilala mo? Ngumuso si Yezuan at inamin iyon. Sa katunayan, walang silbi na kilalanin ito bilang sila ay nasa isang labanan ng buhay at kamatayan. Sa sandaling ito, 5% na lang ang natitira sa Demon God chapter ng The West Heart Demon God chapter. Sa ilang sandali, matututunan na ni Yezuan ang Demon God chapter. Mamatay ka, kuya, namula ang mata ng matanda. Kung makukuha niya itong bawang sword, maaari siyang maging pinakamalakas sa Green Cliff region. Dapat makuha ang bawang sword. Mamatay. Pagkatapos ay pinaputukan niya si Yezuan ng 18 nagniningas na sword keys, bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli. Gayunpaman, ginamit ni Yezuan ang Octoterra Shield para hamarang ng buong lakas. Kailangang sabihin na ang tumibok na pulse ng mundo ay sadyang masyadong kapaki-pakinabang. Kung hindi dahil sa tumibok na pulse ng mundo na nanginginig sa malaking bahagi ng kapangyarihan ng nagniningas na espada chi, malamang na hindi niya ito maharangan at tiyak na pinalipad siya. 78%, 79%, Thou Heart Demonic Seed Technique Demonic God Chapter, malapit ng makopya sa sistemang lumalamon. Naningkit ang mga mata ni Yezuan. Pagkaraan ng ilang sandali, bigla siyang sumugod sa matanda. Nililigawan mo si kamatayan. Ang kanyang mga aksyon ay eksakto kung ano ang gusto ng matanda. Ngunit sa sandaling ito, 100%, ding! Thou Heart Demonic Seed Technique Demonic God Chapter. Copy successful. Gusto mo bang matutunan ito? Oo, ding! Matagumpay na natuto. Pagkatapos ng ilang pagliko at pagliko, sa wakas ay natutunan ni Yezuan ang napakalakas na martial art na ito. Ngayon, oras na para sumabog siya. Demonic God Shadow, lumitaw. Habang nagmamadaling sumulong si Yezuan dala ang Octoterra Shield, biglang lumabas sa kanyang katawan ang isang demonyong aura na kahit ang matanda ay nag-iingat. Kaagad pagkatapos, ito ay naging Demonic God Shadow sa likod ni Yezuan. Thou Heart Demonic Seed Technique Demonic God Chapter. Agad na tumaas ang aura ni Yezuan. Ano, natigilan na naman ang matanda. Dati, si Yezuan ay sinapian lamang. Ngayon, ginagamit niya ang Demonic God Chapter. Paano ito naging posible? Hindi kaya na intindihan niya ito on the spot. Iyon ay mas imposible. Gayunpaman, walang oras para mag-isip siya dahil nasa harapan na niya si Yezuan. Octoterra Sword. Agad na winasak ni Yezuan ang Octoterra Shield at binago ito sa Octoterra Sword. Pagkatapos, naglaslas siya ng espada. Bang! Sapilitang tinanggap ng matanda ang espada at agad na pinalipad. Sa sandaling ito, puno ng takot ang kanyang mukha. Tapos na, mamatay. Nanlamig ang ekspresyon ni Yezuan. Tinanggal niya ang espada sa bilis ng kidlat at pinutol ang ulo ng matanda. Patay. Ang matandang ito ay isang mataas na ranggo sa Alliance of the Orthodox Sects. Ang kanyang posisyon ay pangalawa lamang sa sect leaders ng 3 major sects. Gayunpaman, ngayon, namatay siya sa kamay ni Yezuan. Haha, napabalikwa si Yezuan at tumawa ng malakas. Ang Demonic God Chapter ay talagang pambihira. Ang matanda, na pantay-pantay sa kanya ngayon, ay agad na pinatay pagkatapos niyang gamitin ang Demonic God Chapter. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng Bewitched Chapter at ng Demonic God Chapter. Ding! Tumaas ang Earth Attribute Conversion ng host. Sa kasalukuyan ay nasa 23 points. Ang matanda ay napakayaman. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang dalubhasa na negel inang sa pag-iisa sa loob ng mga dekada.
Espesyal siyang inimbitahan ng 3 pangunahing sekta upang bantayan ang estatwa ng demonic god. Sa kasamaang palad, ang lahat ng mga bagay na ito ay sinamantala ni Yezuan. Matapos mamatay ang matanda, muling bumaling ang tingin ni Yezuan sa estatwa ng demonic god. Ang estatwa ng demonic god na ito ay personal na inukit ng patriarch ng Thousand Demon Sect gamit ang kanyang sarili bilang template. Pagkatapos ay pinagsama niya ang demonic god chapter sa estatwa ng demonic god. Gayunpaman, ang estatwa ng demonic god na ito ay napapalibutan ng isang malakas na hanay. Ang mga ordinaryong tao ay hindi makakalusot o makagalaw dito. Kalimutan mo na ito. May mga alagad pa rin ng Thousand Demon Sect sa labas. Lalabas ako at titingnan. Kung maibabalik ko ito, hindi na kailangang sirain itong demonic god statue. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Tutal, iniligpit na niya ang bewitched chapter. Walang silbi para sa mga ordinaryong tao na kunin ang estatwa ng demonic god. Kaagad, mabilis na umalis si Yezuan sa nakatagong daanan sa ika-8 palapag. Hindi nagtagal, bumalik siya sa ibabaw. Dagandong, ang Thousand Demon Sect ay nasa gitna pa rin ng isang digmaan. Sa pagkakataong ito, ang mga dumating upang salakayin ang Alliance of the Orthodox Sects ay talagang mga disipulo at elder ng Thousand Demon Sect. Kahit na ang Thousand Demon Sect ay ang punong tanggapan ng Alliance of the Orthodox Sects, walang gaanong tao ang nanatili rito. Karamihan sa kanila ay nasa sarili nilang mga sekta. The Alliance was actually for show lang. Kung ito ay nauugnay sa mga benepisyo, malamang na bumagsak ang alliance na ito sa isang iglap. Ibinaling ni Yezuan ang kanyang ulo upang tingnan. Sa oras na ito, mayroong isang malaking halaga ng demonyong chi sa Thousand Demon Sect. Agad siyang sumugod patungo sa Thousand Demon Sect. Hindi nagtagal, nakita niya ang eksena ng isang magulong labanan. Nakaramdam si Yezuan ng ilang makapangyarihang aura. Sa grupong ito ng mga eksperto na umatake sa Alliance of the Orthodox Sects, mayroong 2 na maaaring gumamit ng demonic god chapter. Minulat niya ang kanyang mga mata at tumingin. Isa sa mga taong gumamit ng demonic god chapter ay isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Siya ay Elder Water ng Thousand Demon Sect. Para sa ibang tao, nakilala siya ni Yezuan, ang sect leader ng Thousand Demon Sect. Gayunpaman, ang kaliwang manggas ng sect leader ng Thousand Demon Sect ay walang laman. Dapat may pinutol na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, buhay pa ang sect leader. Mukhang hindi pa tuluyang nawasak ang Thousand Demon Sect. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at agad na pumasok. Ang ilang mga tao na nakikipaglaban sa Alliance of the Orthodox Sects ay sunod-sunod na napalingon nang maramdaman nila ang napakalaking dami ng demonyong chi. Kaagad pagkatapos, nakita nila si Yezuan, na napaliligiran ng multo ng isang demonyong Diyos, na mabilis na sumugod. Kabanata 545. Paghihiganti. Siya yun. Nagulat ang sect leader ng Thousand Demon Sect nang makilala niya si Yezuan. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay may demon god sa likod ni Yezuan. Hindi ba ibig sabihin noon na natutunan ni Yezuan ang demon god chapter? Napakataas ng kakayahan. Tiyak na, uunlad ang ating Thousand Demon Sect sa kanyang mga kamay. Nagliwanag ang mga mata ng sect leader ng Thousand Demon Sect at ng iba pang eksperto. Sa sandaling ito, ang sect leader ng Thousand Demon Sect at Elder Shui ay nakikipaglaban sa 2 eksperto mula sa alyansa ng matuwid na landas. Kaya, walang kalaban si Yezuan. Anong kalokohang alyansa ng matuwid na landas? Go to hell! Sumigaw si Yezuan at direktang pumatay sa mga tao. Ang sinumang nakasuot ng uniforme ng alyansa ng matuwid na landas ang kanyang pakay. Hindi maganda, tumakbo ka. Ang mga tao ay sumabog habang ang mga eksperto ng alyansa ng matuwid na landas ay tumakas sa lahat ng direksyon. Anong klaseng biro ito? Ang aura lamang ni Yezuan ay maihahambing sa daan-daang mga disipulo ng Thousand Demon Sect. Sino ang makakapigil sa gayong eksperto? Ang mga mata ni Yezuan ay naging itim habang sinimulan niyang patayin ang kanyang mga kaaway ng walang kabuluhan. Sa pagkakataong ito, ang Thousand Demon Sect ay nagpadala lamang ng halos 1,000 tao, na inorganisa ng sect leader ng Thousand Demon Sect na may matinding kahirapan. Maaaring hindi maalis ng mga taong ito ang Thousand Demon Sect. Ngunit sa pagdagdag ni Yezuan,
Ang bagay na ito ay mas matatag. Pumunta ka. Nagkatinginan ng dalawang eksperto ng alyansa ng matuwid na landas at piniling umatras ng sabay. Gusto mo bang umalis? Ang sect leader ng Thousand Demon Sect at si Elder Shui ay ayaw pabayaan ang dalawang malalaking isda na ito at agad silang nasalikop. Mula nang sumali si Yezuan sa labanan, ang sitwasyon ng labanan ay agad na nabaligtad. Si Yezuan ay pumasok lamang ng 3 segundo, ngunit nakapatay na siya ng daan-daang tao. Ang natitirang mga alagad ng alyansa ng matuwid na landas ay wala ng balak na lumaban at tumakas ng baliw. Kaya, tamad si Yezuan na habulin sila. Sa halip, umatras siya at sumugod patungo sa leader ng sekta ng Thousand Demon Sect. Ang dalawang ekspertong ito ng alyansa ng matuwid na landas ay maihahambing sa daan-daang tao bawat isa. Ito ay isang malaking halaga ng karanasan. Swish! Ang bilis ni Yezuan ay nalampasan na ang lahat ng naroroon. Sa 1 segundo lang, naabutan niya ang sect leader ng Thousand Demon Sect at ang iba pa. Ay hindi, ang dalawang eksperto mula sa mga matuwid na sekta ay namutla sa isang iglap. Ngayon lang, hindi na nila nagawang talunin ang kabilang partido sa isang 2-on-2 na sitwasyon. Ngayong si Yezuan, na mas malakas pa sa sect leader ng Thousand Demon Sect, ay lumitaw. Hindi ba ito matatapos para sa kanila? Kayong dalawa, pumunta kayo sa impyerno. Kumikislap ang mga mata ni Yezuan habang pinakawalan niya ang isang earth-shattering sword na puno ng tumibok na pulse ng earth. Ang espadang ito ay palm unit sa kalawakan, na naging sanhi ng pagsipol ng hangin. Sa isang kisap mata ay nakarating ito sa harap ng isang tao. Ang ekspertong ito mula sa Righteous Dao Alliance ay gustong hamarang, ngunit siya ay pinigilan ng Thousand Demon Sect leader. Isang malutong na tunog ang umalangaw-ngaw. Ang itaas na kalahati ng katawan ng ekspertong ito ay nahiwalay sa ibabang kalahati. Agad na natusok ang sugat at saka sumabog. Gayunpaman, hindi ito sapat upang siya ay mamatay. Malalim na kahulugan ng daigdig. Nagulat ang Thousand Demon Sect leader. Habang siya ay nabigla pa, si Yezuan ay nagpakawala ng isa pang sword strike. Sa pagkakataong ito, pinatay niya ang kanyang kalaban. Mabilis na sumugod si Yezuan at kinuha ang Universe Ring, ngunit hindi siya makalusot. Pagkatapos, itinuon niya ang atensyon sa kausap. Ngayon, 3 laban sa 1. Tibak na nakakabasag ng lupa. Gusto ng ibang tao na umiwas, ngunit dahil pinipigilan siya ng sect leader ng Thousand Demon Sect at Elder Shui, wala siyang magagawa. Nakatingin lang siya sa pagpasok ng brownish-yellow na sword chi sa kanyang katawan at sumabog. Patay. Gaya ng dati, pumunta si Yezuan at pinanatili ang Universe Ring. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 24 na puntos. Hindi lang iyon, ang kanyang Earth attribute affinity ay tumaas sa epic grade, na isang hindi inaasahang pakinabang. Paano mo natutunan ang Demonic God Chapter? Matapos mamatay ang dalawang eksperto mula sa Righteous Dao Alliance, hindi naiwasang magtanong ang Thousand Demon Sect leader. Natural, ito ay mula sa pag-unawa sa Demonic God Statue. Direktang sumagot si Yezuan. Pag-unawa sa Demonic God Statue. Laking gulat ng Thousand Demon Sect leader. Dati, pinayagan niya si Yezuan na pumasok sa Thousand Demon Pagoda para makapagsanay si Yezuan sa una at ikalawang antas ng pagoda. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Yezuan na pumatay sa kanyang paraan. Kung gusto niyang maunawaan ang Demonic God Statue, kailangan niyang ganap na maunawaan ang 5 bahagi ng Demonic God Statue. Halimaw talaga siya. Ang sect leader ng Thousand Demon Sect at si Elder Shui ay sabay na nag-isip. Si Yezuan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan at pinatay ang kanyang daan pabalik. Pagkatapos ng lahat, marami pa ring tao mula sa Righteous Dao Alliance. Lahat ito ay mga punto ng karanasan. Ganoon din ang ginawa ng Thousand Demon Sect leader at Elder Water. Kung tungkol sa mga detalye, mas mabuting maghintay hanggang sa katapusan ng labanang ito. Ngunit sa pangkalahatan, ang kinalabasan ng labanan na ito ay napagpasyahan na. Wala pang kalahating minuto, ang grupo ng mga disipulo mula sa Righteous Dao Alliance ay napatay lahat. Hindi bababasa, wala nang nakikitang mga miyembro ng Righteous Dao Alliance. Binawi ito ng Thousand Demon Sect. Ngunit, hindi ito ang katapusan. Yezuan,
kahit na ang 10,000 Demon Sect ay binawi, ang alyansa ng matuwid na landas ay hindi bumagsak. Kung ang aking 10,000 Demon Sect ay gustong magpatuloy na mabuhay sa Green Cliff Region, dapat nating alisin ang tatlong sekta na iyon. Sinabi ng 1,000 Demon Sect Leader kay Yezuan. Sect Leader, ibig mong sabihin, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Hatiin tayo sa tatlong grupo at papatayin ang ating daan patungo sa Holy Fire Peak, Yin at Yang Manor, at Flame Dragon Sect. Papatayin natin ang kanilang mga nakatataas at pipilitin silang buwagin. Sabi ng 1,000 Demon Sect Leader. Nahati sa tatlong grupo. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Walang gaanong mga eksperto ang natitira sa 1,000 Demon Sect, ngunit mas kakaunti ang mga tao doon, mas mabuti. Kung hindi sila manalo, makaka-attract sila ng ligtas. Hindi papatay si Elder Song. Siya ay nasa bundok Yanghua sa hilagan ng Green Cliff Region. Biglang sabi ni Yezuan. Oh, magaling yan. Kung mahahanap natin siya, mas malaki ang tsansa nating manalo. Nagliwanag ang mga mata ng 1,000 Demon Sect Leader. Kung ang apat na dalubhasa na nakakakilala sa Demon God Chapter ay umaksyon sa tatlong sekta, hindi sila makakalaban sa lahat maliban kung ang mga dalubhasa ng tatlong sekta ay nagtitipon. Kung ganoon, pupunta ako sa Holy Fire Peak, sabi ni Yezuan. Pupunta ka mag-isa, gulat na tanong ni Elder Shui. Dapat kang sumama kay Elder Song. Sa tingin ko, mas mabuting umatras at hatiin sa dalawang grupo. Mas ligtas. Medyo nag-aalala ang 1,000 Demon Sect Leader. Si Yezuan ang kinabukasan ng 1,000 Demon Sect. Kahit na namatay siya, hindi dapat mamatay si Yezuan. Hindi na kailangan. Ako lang ay sapat na para sirain sila. Umiling si Yezuan. Sumama kay Elder Song. Anong biro? Kaya niyang maglakbay araw at gabi nang walang tigil. Magiging pabigat ang magdala ng ibang tao sa kanya. Bukod dito, ang kanyang lakas ay nalampasan na ang 1,000 Demon Sect Leader. Bakit kailangan niyang makipagtambal sa iba? Matapos makita ang determinadong ekspresyon sa mukha ni Yezuan, nagkatinginan ng 1,000 Demon Sect Leader at Elder Shui. Kabanata 546. Puksay ng matuwid na landas. Sige, tumango si Elder Shui bago siya tumalikod at umalis. Pupunta rin ako, sabi ni Yezuan sa sect leader ng 1,000 Demon Sect. Ang kanyang plano ay puksain ang dalawang sekta ng mag-isa. Gayunpaman, ang 1,000 Demon Sect ay nangangailangan ng malaking halaga ng mga mapagkukunan upang ipagpatuloy ang pag-unlad nito, kaya iniwan niya ang isang sekta. Mag-ingat ka, kung makakaharap mo ang isang malakas na kalaban, tandaan na huwag makipaglaban ng direkta. Retreat kung kaya mo. Pinaalalahanan siya ng sect leader ng 1,000 Demon Sect. Kaagad, umalis si Yezuan sa 1,000 Demon Sect. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay ang Holy Fire Peak ng Righteous Path Alliance. Kung magkakaroon siya ng sapat na oras, puksain din niya ang Flame Dragon Sect, na mas malapit sa Holy Fire Peak. Para sa Yin at Yang Mansion, iiwan niya ito sa 1,000 Demon Sect. Pagkatapos umalis sa Myriad Demon Sect, galit na tumakbo si Yezuan patungo sa Sacred Fire Peak. Inabot siya ng halos isang araw at kalahati upang marating ang isang nakakapasong mainit na bundok. Ang Holy Fire Peak ay ang pinakamataas na kapangyarihan sa rehiyon ng Green Rock. Karamihan sa mga alagad sa sekta ay may katangiang apoy, kaya mas gusto nila ang mga mainit na lugar. Ang huling eksperto mula sa Righteous Path Alliance na pinatay ni Yezuan ay ang Great Elder ng Holy Fire Peak. Ang lakas ng dakilang elder ay mas mahina kaysa kay Yezuan. Ngayong nagkaroon ng panibagong tagumpay si Yezuan, walang sino man ang maaabala na pigilan siya. Sumugod siya sa harapan ng Holy Fire Peak. Pagkatapos, isang napakalaking demonyong aura ang lumabas sa kanyang katawan. Demon God Shadow, patayin! Pinatay ni Yezuan ang kanyang daan patungo sa Holy Fire Peak. Sa isang iglap, ang Holy Fire Peak ay nagdulot ng isang bagyo ng dugo. Ang layunin niya ay patayin ang mga nakatataas sa Holy Fire Peak, kaya nagpakita siya ng awa sa mga disipulo. Kinuha lang niya ang interspatial rings nila, hindi ang buhay nila. Hindi nagtagal, ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon ng mga eksperto ng Holy Fire Peak. Hindi, upang maging tumpak, ito ay ang napakalaking demonyong aura na nagpilit sa mga eksperto ng Holy Fire Peak na ihinto ang kanilang mga aksyon.
What a strong demonic aura. Baka ang sect leader ng Thousand Demon Sect na nakatakas kanina. Damn it, pinatay talaga ng lalaking ito ang daan niya. Mabilis, tipunin at labanan ng kalaban. Mabilis na nagtipon ang mga elder ng Holy Fire Pick. Nararamdaman nila ang napakalaking demonyong aura na gumagalaw patungo sa kanila. Nang makita nila kung sino ang pinanggagalingan ng malademonyong aura, nagulat sila. Hindi ito ang sect leader ng Thousand Demon Sect. Yes! Kaya lang, patayin natin silang lahat. Panipi, nabunyag ang layunin ng pagpatay ni Yezuan. Mula nang siya ay pumatay sa Sacred Fire Pick, wala siyang napatay ni isang tao. Ngayon, oras na para sa isang patayan. Pumunta ka, sumigaw ang Pick Master ng Sacred Fire Pick. Wala siyang pakialam sa anumang bagay at papatayin muna niya si Yezuan. Sa sandaling magbigay siya ng utos, mahigit 100 matatanda mula sa Holy Fire Pick ang sumisingil. Gayunpaman, ang kanilang pagkakamali lamang ay hindi nila na-control ang kanilang chi upang lumipad. Ang 10 hakbang ng dragon. Ang sining ng daigdig. Panipi, mabilis na humakbang ang mga paa ni Yezuan sa sahig ng ilang beses. Kaagad pagkatapos, ang mga ulo ng 12 ng matatanda ay dumagundong. Maliban sa sect master ng Sacred Fire Pick, walang ibang nananatiling malinis ang ulo. Tibak na nakakabasag ng lupa. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito at naglaslas ng higit sa 10 espada sa isang segundo, pinatay ang lahat ng elder. Napatay niya ang higit sa 10 elder sa isang segundo. Nang inig ang pick leader ng Holy Fire Pick sa nakita. Esoteric. This is the Earth Esoteric. He actually knows esoteric. Nagulat ang pick leader ng Holy Fire Pick. Sa sumunod na sandali, naging mabangis ang mukha niya. How dare you kill them? I'll kill you. Sigaw ng pick leader ng Holy Fire Pick. Gayunpaman, ang kanyang lakas ay halos kapareho lamang ng elder na nagbabantay sa Demon God statue. Sa pagharap kay Yezuan, wala siyang kapangyarihang lumaban. Tibak na nakakabasag ng lupa. Bang! Ang mga elder ay napatay sa isang segundo, at ang pick leader ng Holy Fire Pick ay napatay din ng espada ni Yezuan. Ito ay isang instant na pagpatay. Napakahina. Napabuntong hininga si Yezuan sa loob. Ang pick leader ng Holy Fire Pick ay isang nangungunang eksperto sa rehiyon ng Green Rock, ngunit nakatagpo niya si Yezuan. Natutunan ni Yezuan ang Demon God chapter at naintindihan niya ang Earth-Throbbing Pulse. Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang pumatay ng isang tao na higit sa 10 antas na mas mataas. Ding! Ang conversion ng Earth attribute ng host ay tumaas sa 25. Pahirap ng pahirap mag-level up. Napakaraming interspatial ring ang tumaas lang ng isang level ang kanyang level. Gayunpaman, kung pupunta siya upang sirain ang Yin at Yang Mansion, dapat ay makapag-level up siya muli. Pero bago iyon, kailangan muna niyang asikasuhin ang mga natitirang bagay. Ang natitirang mga bagay ay natural na tumutukoy sa interspatial rings ng mga disipulo. Tapos na ang Holy Fire Pick. Patay na ang pick leader. Lahat, tumakbo. Takbo. Demonyo ito. Lahat, tumakbo. Ang mga disipulo ng Holy Fire Pick ay sumisigaw ng baliw. Kasabay nito, si Yezuan ay nagkulong sa pagitan nila, inaagaw ang kanilang interspatial rings. Ganap na makatwiran ang pumatay at magnakaw. Inagaw lang ni Yezuan ang interspatial rings at hindi pinatay ang sinuman. Ginawa niya ang kanyang tungkulin. Matapos habulin ng buong sekta, agad na umalis si Yezuan at sumugod sa Yin at Yang Mansion. Ang Yin at Yang Mansion ay medyo malapit sa Holy Fire Pick. Isang araw lang ang inabot ni Yezuan bago makarating sa Yin at Yang Mansion. Agad niyang ginamit ang Demon God chapter at pinatay ang kanyang pagpasok. Atake ng kaaway. Ang Yin at Yang Mansion ay nagdulot din ng bagyo ng dugo. Mas mabagal sila kaysa sa Holy Fire Pick, at isa-isang namatay ang mga elder. Kinolekta ni Yezuan ang interspatial rings at unti-unting tumaas ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, sa isang malaking bulwagan ng Yin at Yang Mansion, ang mga nakatataas sa Yin at Yang Mansion ay tumatanggap ng isang binata na nakaputi. Talagang kamangha-mangha si Young Master Lo na kumatawan sa rehiyon ng Green Rock sa 100 Territories Summit na ginaganap isang beses bawat 5 taon sa rehiyon ng Luoxia, nakangiting sabi ng Lord of the Yin at Yang Mansion. You flatter me. Xiaoyu is just lucky,
nakangiting sabi ng binatang nakaputi. Masyadong mahinhin si Young Master Lu. Wala ka pang 30 taong gulang, pero nakamit mo na ang 40% attribute conversion. Nahihiya ako sa kababaan ko. Walang magawa ang Panginoon ng Yin at Yang Mansion. Oo, pakiramdam ko ay tiyak na tatayo si Young Master Lu sa pagkakataong ito. Sa oras na iyon, kung ang isang taga-Warlord Palace ay mahilig sa iyo at sumali ka sa kanila, magkakaroon ka ng isang magandang kinabukasan kahit na ikaw ay magiging isang gwardya ng palasyo lamang sa simula. Nakangiting sabi ng Great Elder ng Yin at Yang Mansion. Palasyo ng Warlord. Matapos marinig ang tatlong salitang ito, lahat ng naruroon ay nagsiwalat ng hitsura ng pananabik. Mga nakatatanda, nambola ninyo ako. Pupunta si Xiaoyu sa Luoxia region sa pagkakataong ito at ito ay isang mahabang paglalakbay. Sana ay makapagstay ako dito ng magdamag at ipagpatuloy ang aking paglalakbay bukas, nakangiting sabi ng binata na nakaputi. Walang problema, magpapahanda ako ng lugar para kay Young Master Lu. Tumayo ang dakilang elder ng Yin at Yang Mansion. Gayunpaman, sa sandaling ito, dagandong. Isang malakas na tunog ang pumasok sa tenga ng lahat, dahilan para mapangiwi sila. Anong nangyayari? Sinong nag-aaway? Sabay-sabay silang nag-isip. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang kanilang mga kilay ay mahigpit na nagsalubong dahil nakaramdam sila ng isang aura na naging sanhi ng pagpalpitate ng kanilang mga puso. Demonic Chi, Kabanata 547. Lu Xiaoyu. Sa katunayan, nang maramdaman nila ang Demonic Chi, nahulaan na ng lahat ng naruroon kung ano iyon. Mabilis na bumangon ang sect leader at ang mga elder ng Yin at Yang Mansion. Hindi sila nang ahas na mag-relax dahil ang Demon Chi ay napakalakas kaya kailangan ng lahat na lumabas at tumingin. Young Master Lu, mangyaring maghintay dito sandali. Sabi ng sect leader ng Yin at Yang Mansion sa binata na nakaputi. Ayos lang, pupunta rin ako. Gusto kong makita kung sino ang matapang na pumasok sa sikat ng araw. Kumislap ang mga mata ni Lu Xiaoyu. Nang walang karagdagang abala, mabilis silang tumakbo palabas ng bulwagan at lumipad patungo sa direksyon ng Demon Chi. Hindi nagtagal, nakita nila ang isang itim na figure na gumagala sa Yin at Yang Mansion ng walang pag-aalinlangan. Sino yun? Laking gulat nila. Naalis na nila ang pinakamalaking devil sect sa Green Rock region. Ang taong may demon god's apparition sa likod niya ay ang nakatakas na sect leader ng Thousand Demon Sect. How dare you be so presumptuous in our Yin and Yang Mansion? Sigaw ng sect leader ng Yin at Yang Mansion. Gayunpaman, nang makita niya ng malinaw ang mukha ng tao, napagtanto niya na hindi ang sect leader ng Thousand Demon Sect kundi isang binata. Nagsama-sama na naman sila. Ang galing. Kumislap ang mga mata ni Yezuan, ngunit hindi siya sumugod. Hinihintay niyang mapunta ang mga taong iyon. Makinig kayo, mga taga-Yin at Yang Mansion. Ngayon ang araw na mapapawi ang inyong sekta. Mayabang na sigaw ni Yezuan. Ang yabang. Patayin. Ang sect leader ng Yin at Yang Mansion ay sumigaw at mabilis na lumapag. Hinihintay kitang mapunta. Nang makita ito, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan at humakbang siya ng ilang hakbang patungo sa lupa. 10 hakbang ng dragon. Daigdig pulsation. Sa isang iglap, ang sect leader ng Yin at Yang Mansion at ilang elder ay nahimatay. Nang magising sila, may isang laslas na bumagsak sa lupa. Ano? Ang suzerain ng Yin at Yang Mansion ay nagyelo. Mabilis siyang kumilos para harangan ang welga. Gayunpaman, ang iba ay hindi kasing swerte niya. Ang iba pa, kabilang ang dakilang elder ng Yin at Yang Mansion, ay patay na lahat. Ang eksenang ito ay nabigla sa sect leader ng Yin at Yang Mansion at ang binata na nakaputi sa ere. Throbbing pulse of the earth. That's the throbbing pulse of the earth. Naintindihan niya talaga ang profound truths of earth. Nanlaki ang mga mata ng binata na nakaputi. Akala niya siya na ang pinakatalented na tao sa Green Rock region, pero hindi niya akalain na may isa pang tao na mas halimaw sa kanya. Ang mga nakakaunawa sa mga misteryo ng isang katangian sa spirit stage ay pawang mga henyo na isa sa bawat milyon. Sino siya? Napaisip ang binata na nakaputi. Sa sandaling ito, muling kumilos si Yezuan. Kapag napatay kita, magiging kumpleto. Na ang misyon ko. Sa lupa, gumawa si Yezuan ng ilang mabibigat na hakbang pasulong. Hanggat pinatay niya ang Panginoon ng Yin at Yang Prefecture,
magagawa niyang ipaghiganti ang Thousand Demon Sect. Hindi. Alam ng suzerain ng Yin at Yang Prefecture kung gaano kalakas si Ye Zuan. Agad siyang lumipad at tumakas. Swish! Isang earth-splitting sword na naglalaman ng earth-throbbing pulse ang bumasag sa hangin at tumangay patungo sa sect leader ng Yin at Yang Mansion. Nang malapit ng patayin ng earth-splitting sword ang suzerain ng Yin at Yang Mansion, sa wakas ay kumilos ang binata na nakaputi. Inilabas ng binata na nakaputi sa ere ang kanyang longsword at nilaslas ang earth-splitting sword. Isang nagniningas na sword chi ang bumaril at bumangga sa earth-splitting sword. Boom! Nang magbanggaan ang dalawang genuine keys, agad silang sumabog at pinalipad ang suzerain ng Yin at Yang Mansion. Ano? Nagulat si Ye Zuan. Hindi niya napansin ang binatang nakaputi kanina at naisip niya na ang binata na nakaputi ay taga Yin at Yang Mansion din. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ganoon pala kalakas ang binatang nakaputi. Malamang na umabot na sa 40% ang conversion ng kanyang attribute. Sinota, sumimangot si Ye Zuan at hindi malay na nagtanong. Ang yabang ng mga taga-demon sect. Mamatay. Ang binata na nakaputi, si Lu Xiaoyo, ay lumundag. Dahil hindi sumagot ang kabilang partido, ayaw nang magtanong pa ni Ye Zuan. Sumugod muna siya sa harap ng mga elder at hinubad lahat ng interspatial rings nila. Pagkatapos, umakyat siya para harapin si Lu Xiaoyo. Sa isang iglap, nagsimulang mag-away ang dalawa. Makalipas ang 3 round, pareho silang lihim na humanga sa lakas ng bawat isa. Saan nanggaling ang taong ito? Wala pa akong narinig na ganito kalakas na disipulo sa Yin at Yang Mansion. Hindi siya dapat taga Yin at Yang Mansion. Hulaan ni Ye Zuan sa kanyang puso. May dalawang dahilan kung bakit niya iyon naisip. Una, ang binata na nakaputi ay higit na makapangyarihan kaysa sa suzerain ng Yin at Yang Mansion. Pangalawa, kung siya ay disipulo ng Yin at Yang Mansion, nakipaglaban sana siya sa suzerain at elder sa halip na manood mula sa himpapawid. Sa makatuwid, napagpasyahan ni Ye Zuan na siya ay mula sa ibang kapangyarihan. Gayunpaman, tanging ang Lord's Mansion ng Green Rock Hill ang maaaring maglinang ng gayong batang master. O, maaaring isang tao mula sa isa pang teritoryong may mataas na grado na bumisita sa Yin at Yang Mansion. Ang isa sa kanila ay gumagamit ng apoy, habang ang isa naman ay gumagamit ng lupa. Bagamat ang kanyang mga katangian ay pinigilan, umasa si Ye Zuan sa bawang sword at earth pulse upang labanan ang binata na nakaputi, na higit sa 10 antas sa itaas niya. Laking gulat ng binata na nakaputi. Alam niya na ginamit ni Ye Zuan ang Demon God chapter ng Dao Heart Demon Seed Technique. Gayunpaman, narinig niya na ang Thousandth Demon Sect ay nawasak. Saan nanggaling si Ye Zuan? Higit sa lahat, kung ang Thousandth Demon Sect ay may napakalakas na henyo, ang 3 sekta ng Yin at Yang Mansion ay matagal nang nawasak. Boom! 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 Habang nag-aaway ang dalawa, mabilis silang kumilos. Naglaban sila mula sa gitna ng Yin at Yang Mansion hanggang sa silangan, pagkatapos ay mula sa silangan hanggang sa hilaga. Sa huli, nag-away sila palabas ng Yin at Yang Mansion. Sa panahong ito, minsang naantala ang Demon God chapter ni Ye Zuan. Sa kabutihang palad, ang bilis ng kanyang paggaling ay mabilis at ang kanyang tunay na chi ay nakakasabay. Gayunpaman, sa 100th round ng kanilang laban, ang taong ito ay hindi maaaring maging napakalakas. Sa wakas ay nag-react ang binata na nakaputi na si Lu Xiaoyo. Sa sandaling ito, ang kanyang atensyon ay nahulog sa kanang kamay ni Ye Zuan. Ang bawang sword, Ethereal Divine Weapon. Ito ay dapat na Ethereal Divine Weapon. Nanlaki ang mga mata ni Lu Xiaoyo. Ang Ethereal Divine Weapon ay isang sandata na ginamit ng mga eksperto sa Ethereal God Realm. Sa higit sa 10 matataas na teritoryo sa Luoxia Region, walang nakarinig ng Ethereal Divine Weapon. Tanging ang Luoxia Region, kung saan nakatira ang Dominator ng Luoxia Region, ang mayroong Ethereal Divine Weapon. Ito ay isang Ethereal Divine Weapon. Kung makukuha ko ang Ethereal Divine Weapon na ito, maaari akong tumayo sa 100 Territories Summit at makasali sa Warlord Palace. Ang mga mata ni Lu Xiaoyo ay pula, at ang kanyang mga pag-atake ay naging mas marahas. Sa wakas natagpuan muna ang bawang sword. Matapos makita ang kanyang ekspresyon, agad na naunawaan ni Ye Zuan.
Gayunpaman, natagpuan lamang niya ito pagkatapos ng 100 round. Medyo mabagal ang reaksyon niya. Marahil ay naisip niya na imposible. Humph! Matagal na akong nakikipag-away sa lalaking ito. Mas mabilis na nakaka-recover ang genuine Chico kaysa sa genuine Chico. Kahit nagamitin ko ang Demon God chapter, kaya kung lumaban ng walang katapusan. Tingnan natin kung gaano kakatagal. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Kabanata 548. Muli naming nakita si Jiang Tianjin. Boom! 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 12-12 ng suntok ang palitan ng dalawa. Ngayon, naubos na ng kabataang nakaputi ang kalahati ng kanyang chi. Malinaw na umaasa ang batang ito sa ethereal divine weapon and ultimacy para labanan ako. Bakit parang hindi mauubos ang chi niya? Nagsalubong ang mga kilay ni Lu Xiaoyo. Medyo hindi mapalagay ang pakiramdam niya. Kung wala pa ring nanalo pagkatapos ng 100 round, siya ay nasa pang-anim. Bagamat hindi marangal na manalo sa pamamagitan ng attrition, bahagi rin ito ng lakas ni Yezuan. Sa mundong ito kung saan iginagalang ang malalakas ay ang matuwid. Hanggat ang isa ay maaaring manalo, ang isa ay maaaring gumamit ng anumang paraan. Patuloy na umaatake si Yezuan gamit ang Earth-Splitting Sword. Dahil sa nangyari kanina lang, hindi masyadong kapaki-pakinabang ang Dragon War Stomp niya at magagamit lang ito para makaiwas sa mga atake ng kalaban. Gayunpaman, sa sandaling ito, ding! Host's Earth Ultimacy, Throbbing Pulse of the Earth ay bumuti. Ito ay kasalukuyang nasa level 2. Ano? Biglang may narinig na notification sa utak niya. Saglit na natigilan si Yezuan. Maaaring mapabuti ang tumibok na pulso ng mundo. Matapos mamulat, naglaslas siya gamit ang kanyang espada. Ang kapangyarihan ng slash na ito ay mas malaki kaysa sa nakaraang pag-atake. Ikinalat nito ang naglalagablab na espadang chi ng kabataang nakaputi at nagkaroon pa ng natitirang kapangyarihan upang salakayin ang kabataang nakaputi. Ano? Nanginginig ang kabataang nakaputi. Hindi siya makapag-react sa biglaang pagtaas ng lakas ni Yezuan. Muli siyang naglaslas gamit ang kanyang espada at winasak ang Earth-Splitting Sword mula noon. Bang! Bang! Nang ang kanyang nag-aalab na espada na chi ay sumalungat sa Earth-Splitting Sword, malinaw niyang nakita ang dalawang panginginig ng boses. Dalawang vibrations. The Earth Ultimacy, Throbbing Pulse of the Earth ay talagang isang vibration. Dati, ang Earth-Splitting Sword ni Yezuan ay maaaring mag-vibrate ng isang beses. Ngayon, maaari itong mag-vibrate ng 2 beses, na lubos na nagpapataas ng kapangyarihan nito. Nakikita ko, naiintindihan din ni Yezuan. Biglang tumaas ang kumpiyansa niya. Tila kaya niyang patayin ang kanyang kalaban nang hindi naghihintay na maubos ang kanyang chi. Haha, hindi inaasahan ni Yezuan na siya mismo ang makakalusot habang ginagamit ang Earth Vein. Mukhang hindi naman masama ang kanyang aptitude. Hindi maganda, namula. Ang mukha ng binata na nakasuot ng puting damit, at mabilis itong umatras. Pinakawalan ni Yezuan ang War Dragon Stomp habang hinahabol niya ang kabataang nakaputing damit. Sa orihinal, ang Earth Splitter ni Yezuan ay nagawang pantayan ang nagliliyab na espadang chi ng nakaputing damit na binata. Ngunit ngayon, ang isang sword strike ni Yezuan ay sapat na para harangin ang nakaputing damit na kabataan gamit ang 2 espada. Ang agwat sa pagitan nila ay lumawak ng walang hanggan. Lalong lumakas ang panggigipit sa binata na nakaputing damit. Sa isang sandali ng kawalang ingat, nagsiwalat siya ng isang kapintasan at nahuli ni Yezuan. Mamatay. Isang espadang nakakabasag ng lupa ang lumabas sa lupa at mabilis na tumangay sa harap ng binata na nakaputing damit. Bang! Ang kabataang nakaputing damit ay hindi napigilan sa oras at nataman. Ang elementong metal na si Xin Shi ay sobrang matalas. Sa mga tuntunin ng kapangyarihan, ito ang pinakamalakas sa 5 elemento. Ang elemento ng Earth na si Xin Shi, sa kabilang banda, ay mapurol at hindi masyadong malakas. Gayunpaman, matapos ang Earth Shatter Sword ay ma-infuse ng Throbbing Pulse of the World, ang kapangyarihan nito ay tumaas ng husto. Isang hampas ng espada ang sumabog sa isang malaking butas sa dibdib ng binata na nakaputi. Ito ay imposible. Panipi, ang binata na nakaputi ang damit ay tumingin sa kanyang malagim na dibdib at iniluwa ang isang subo ng dugo. Sa kabutihang palad, mayroon siyang proteksyon sa kanyang apoy.
Kung hindi, siya ay namatay kaagad. Gayunpaman, magagawa ba niyang harangan ang pangalawang welga? Mamatay. Muling hamampas si Yezuan. Sa tansya niya, sapat na ang welga na ito para patayin ang kabataang nakaputing damit. Tapos na. Nakapikit na ang binata na nakaputing damit. Siya ay nasugatan ng husto at walang paraan upang harangin o iwasan ang welga na ito. Sa makatuwid, siya ay nasa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, sa kritikal na sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw sa kalangitan. Bang! Biglang sumabog ang makabasag lupa na espada na siguradong papatay. Hindi kumibo ang binatilyong nakaputi. Mas naging imposible para kay Yezuan na gumawa ng hakbang. Sino kaya ito? Anong nangyayari? Tumingin si Yezuan ng may pagtataka. Mula sa gilid ng kanyang mata ay may nakita siyang figure sa hindi kalayuan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jiang Tianjin, ang taong gusto niyang patayin kahit sa panaginip niya. Ikaw pala, nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Gayunpaman, sa susunod na sandali, natuklasan niya na hindi siya makagalaw. Damn it! Nagngangalit si Yezuan. Nakalusot na siya sa spirit stage. Gayunpaman, sa harap ni Jiang Tianjin, wala pa rin siyang kakayahang lumaban. Hindi kahit kaunti. Hehe, pinsan, nagkita ulit tayo. Si Jiang Tianjin ay nakasuot ng cyan robe, nakatayo sa hangin, hawak ang folding fan sa kanyang kamay. Hindi nagsalita si Yezuan. Naisip niya na imposibleng magpakita si Jiang Tianjin sa harap niya ng nagkataon sa bawat pagkakataon. Si Jiang Tianjin ay tiyak na nag-iwan ng ilang marka sa kanyang katawan. Iyon ang dahilan kung bakit maaaring lumitaw si Jiang Tianjin ng nagkataon sa bawat pagkakataon. Sa bawat pagkakataon, lilito si Jiang Tianjin bago pa siya pumatay ng tao. Natigilan ng binata na nakaputing damit, si Lu Xiaoyu. Nakalimutan pa niyang pagalingin ang sarili. Walang laman ang kaharian ng Diyos. Paano naging posible para sa isang eksperto sa Void God Realm na lumitaw sa isang mataas na ranggo na teritoryo? Kahit na ang Territory Lord ng Luoxia Region ay hindi isang Void God Realm expert. Sa rehiyong ito, tanging ang Warlord Hall ang mayroong isa. Pero ngayon, may lumitaw na talaga. At saka, pinsan niya si Yezuan. Yes, I was returning from a trip. Today, napadaan ako sa lugar na to, kaya pumunta ako para makita ka. Nakangiting sabi ni Jiang Tianjin habang pinapaypayan ang sarili gamit ang folding fan. Tingnan mo ang iyong ina. Hindi mapigilan ni Yezuan na magmura sa kanyang puso. Sa kanyang puso, si Jiang Tianjin ay basura. Hindi lang niya pinatay si Wei Zhenchen, pinahirapan at pinahiya pa niya ito. Kumbaga, sobrang excited si pinsan na hindi makapagsalita. I'm very happy. Pinsan, medyo mabilis na bumuti ang iyong lakas kamakailan. Naintindihan mo pa ang isang malalim na kahulugan. Ganon-ganon lang. Nang makitang hindi nagsasalita si Yezuan, ngumiti si Jiang Tianjin. Pagkatapos ay bumaling siya sa binata na nakaputing damit at sinabi, "Ikaw, saksakin mo siya ng iyong espada." Ano? Hinala ng binatilyo na nakaputi ang kanyang narinig. Bakit ang Nihility God Stage expert na ito ay gustong saksakin niya si Yezuan gamit ang kanyang espada? Ngayon lang, malinaw niyang narinig na tinawag ni Jiang Tianjin si Yezuan na pinsan. Hindi mo narinig. Pinaikit ni Jiang Tianjin ang kanyang mga mata. Oo, aking Panginoon. Ang kabataang nakaputi ang damit ay hindi nang ahas na maging pabaya. Tiniis niya ang sakit at hinawakan ng mahigpit ang mahabang espada. Pagkatapos ay sinaksak niya si Yezuan. Ang mahabang espada ay tumusok sa balikat ni Yezuan. Agad na umagos ang dugo mula sa espada. Haha, ulit. Nakangiting sabi ni Jiang Tianjin. Bakas sa ekspresyon niya na nag-e-enjoy siya. Nagdilim ang mukha ni Yezuan. Gaya ng inaasahan, gusto siyang pahirapan muli ni Jiang Tianjin. Ang kanyang Sacred Tree of Life bloodline ay napigilan muli. Dam Jiang Tianjin. Kung mahulog ka sa aking mga kamay sa hinaharap, papahirapan kita ng mas masahol pa sa kamatayan kaysa sa kamatayan. Umungol si Yezuan sa kanyang puso. Sa labas ng katotohanan, ang kanyang pisikal na katawan ay nagdurusa ng isang malaking dagok. Paulit-ulit na damapo sa kanyang katawan ang espada ng nakaputing damit na binata, na naging sanhi ng sobrang sakit na hinihiling niya na sana ay patay na siya. Maaaring gumaling ang kanyang pisikal na katawan, ngunit para kay Yezuan, mas malaki ang pinsala sa isip.
Kabanata 549, 100 Territories Summit. Path. Tiniis ng binata na nakaputi ang sakit sa kanyang dibdib at patuloy na sinasaksak si Yezuan gamit ang kanyang espada. Alam niyang gustong pahirapan ni Jiang Tianjin si Yezuan, kaya hindi niya ito masyadong sinaksak. Sa halip, dinagdagan niya ang bilang ng mga sugat. Pagkaraan ng ilang sandali, ang katawan ni Yezuan ay puno ng madugong mga butas na para bang binaril siya ng libu-libong palaso. Haha, hanggang ngayon lang. Aalis na ako. Nang tumunog ang boses ni Jiang Tianjin, nawala na siya. Kasabay nito, ang mga tanikala ni Yezuan ay agad na pinakawalan. Nagsimulang magkabisa ang linya ng dugo ng sagradong puno ng buhay. Mamatay. Galit na galit si Yezuan. Pagkakawala ng kadena, bigla nitong inatake at pinugutan ng ulo ang binatilyong nakaputi. Nang bumagsak sa lupa ang binata na nakaputing ulo, isang malakas na dagandong ang narinig. Jiang Tianjin, dudurugin kita. Ang kanyang boses ay naglakbay ng napakalayo, ngunit hindi siya marinig ni Jiang Tianjin. Hindi nagtagal, gumaling ang daan-daang madugong butas sa katawan ni Yezuan. Wala man lang natira kahit isang peklat. Gayunpaman, si Jiang Tianjin ay nag-iwan ng walang awa na marka sa kanyang puso. Pagpapahiya, kahihiyan, pagpapahirap. Ang mga salitang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan. Kung may lakas siya, sinunggaban niya si Jiang Tianjin at binugbog. Sa kasamaang palad, hindi niya ginawa. Lakas, kailangan kong dagdagan ang lakas ko. Si Yezuan ay sabik na makalusot muli. Hinubad niya ang binata sa interspatial ring ng puti at nilamon ang lahat ng walang kwentang bagay sa loob. Ding! Ang Earth Attribute Conversion ng host ay tumaas sa 28 points. 28 na kung saan ay 28%, 2 puntos na lang ang layo niya sa 30%. Jiang Tianjin, hahabulin ko. Pagdating ng panahon, mahuhuli ko ang isang sagradong hayop at susuyuan kita. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Sa susunod na sandali, hinalungkat niya ang binata sa interspatial ring ni White. Nahigitan ng lalaking nakaputi ang lakas ng Sect Master ng Green Rock Territory. Talagang hindi siya ordinaryong tao. Oo nga, tulad ng inaasahan ni Yezuan, nakakita siya ng patunay ng pagkakakilanlan sa universe ring ng kabataang nakasuot ng puting damit. Ang anak ng Panginoon ng Green Rock Territory, si Lu Xiaoyu. Natigilan si Yezuan. Gaya ng inaasahan, itong si Lu Xiaoyu ay anak ng Bluestone Overlord. Gayunpaman, hindi interesado si Yezuan dito. Ang kinaiinteresan niya ay isang invitation letter. Isang imbitasyon sa 100 Lead Summit. Nang buksan ito ni Yezuan, natigilan siya. Ang liham ng imbitasyon na ito ay talagang ipinadala ng Domain Master ng rehiyon ng Luoxia. Gayunpaman, walang binanggit ang kanyang pangalan sa liham ng imbitasyon. Nag-isip si Yezuan sa kanyang isipan. Ang 100 Territories Summit, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay isang pagtitipon ng daang teritoryo sa rehiyon ng Luoxia. Kakatawanin ni Lu Xiaoyu ang Green Cliff Region sa 100 Territories Summit. Ngayon, hindi na siya mahawakan ng Green Rock Territory. Kailangan niyang maghanap ng mas magandang lugar para pagbutihin ang kanyang sarili. Noon lamang niya maaabutan si Jiang Tianjin. Walang alinlangan, ang Domain Master ng rehiyon ng Luoxia, ang rehiyon ng Luoxia, ay angkop para sa kanya. Ang Luoxia Region ay ang lugar kung saan nakatira ang Domain Master ng Luoxia Region. Kasabay nito, isa rin itong advanced na teritoryo. Ang mga powerhouse ng Spirit Stage ay makikita sa lahat ng dako. Ang Domain Master ay nasa tuktok ng Spirit Stage. Isang hakbang na lang ang layo niya mula sa pagpasok sa Empty God Stage. Siya ang pinakamalakas na tao sa rehiyon ng Luoxia. Nakatanggap ba si Lu Xiaoyu ng imbitasyon mula sa Domain Master? O inimbitahan ba ng Domain Master ang kanyang ama, at binigyan siya ng kanyang ama ng pagkakataong ito? Hulaan ni Yezuan sa kanyang puso. Gayunpaman, ang Luoxia Region ay isang magandang lugar para sanayin. Maaari siyang pumunta at tingnan ang summit na inorganisa ng Domain Master. Sino ang nakakaalam, maaaring may ilang mga pagkakataon. Pero bago iyon, may mga bagay pa siyang dapat gawin. Kinailangan niyang sirain ang Yin at Yang Manor at ang Flame Dragon Sect. Pagkatapos nito, lumalim ang pagnanais ni Yezuan para sa lakas. Sa makatuwid,
ang Flame Dragon Sect ay magiging kanyang stepping stone. Agad siyang sumugod patungo sa Yin at Yang Manor. Hahanapin niya ang Sect Master ng Yin at Yang Manor at papatayin siya. Pagkatapos, mabilis siyang sumugod patungo sa Flame Dragon Sect. Pagkalipas ng 3 araw, 2 peak forces na lang ang natitira sa Cyan Cliff Region. Ang isa ay ang Domain Master's Mansion ng Cyan Cliff Region, at ang isa ay ang Thousand Demon Sect. Hindi, ang Thousand Demon Sect ay hindi na isang peak force. Naghahanda silang magtago at magpagaling. Matapos wasakin ang Flame Dragon Sect, natagpuan ni Yezuan ang Sect Master ng Thousand Demon Sect at umalis. Ngayon na ang 3 pangunahing puwersa sa Cyan Cliff Region ay nawasak, ang Domain Master ay malamang na kumilos tulad ng Righteous Alliance at aatakihin ang Thousand Demon Sect. Sa makatuwid, ang Thousand Demon Sect ay walang pagpipilian kundi ang magtago. Sa ikatlong araw pagkatapos masira ang Righteous Alliance, umalis na si Yezuan sa Cyan Cliff Region at sumugod patungo sa Luoxia Region. Ang rehiyon ng Luoxia ay ang general ng rehiyon ng Luoxia. Ito rin ang lugar kung saan naninirahan ang Domain Master ng Luoxia Region. Mayroong hindi mabilang na mga eksperto sa rehiyon ng Luoxia. Nang pumasok si Yezuan sa isang lungsod sa Luoxia Region, naramdaman niya ang maraming aura na mas malakas kaysa sa kanya. Talagang pambihira, napakaraming eksperto sa spirit stage na mas malakas kaysa sa akin. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at maingat na pumasok sa isang restaurant. Ang isang restaurant ay isang lugar kung saan naghahalo ang mabuti at masasamang tao. Sa makatuwid, maaaring marinig ng isa ang maraming mga kagiliw-giliw na bagay. Sa makatuwid, pinakagusto ni Yezuan na pumunta rito. Nakakain siya habang nakikinig ng mga kwento. Pumasok siya at nag-order ng mga pagkain. Kanina pa, ang Undying Sword God ay nagpunta muli sa Sword God Pagoda. This time, siya ay nabigo muli. At saka, siya ay malubhang nasugatan. Sa tansya ko, kakailanganin niyang gumaling ng mahabang panahon. Narinig ko na sinusubukan ng Undying Sword God na pumasok sa Sword God Pagoda. Hindi dahil gusto niyang sumali sa Sword God Palace, kundi dahil sa iba pang dahilan. Anong dahilan? May mga taong nagsasabi na ito ay para sa paghihiganti, habang ang iba ay nagsasabi na ito ay para sa pag-ibig. Sok, random guess lang yan. Huwag na nating pag-usapan ito. Kamakailan, ang 2 general mula sa Warlord Palace ay ang mga tunay na makapangyarihan. Aktwal nilang pinatay ang isang Void God Beast nang magkasama at pinawi ang Beast Tide sa rehiyon ng Yangdo, na nagligtas ng hindi mabilang na buhay. Panipi, I know. Nabalitaan ko na silang dalawa ay magkapatid. Hindi naman sila ganoon katanda, at wala pa silang 30 years old. Masyadong misteryoso ang pinanggalingan nila, pero mataas ang tingin sa kanila ng Warlord Palace. Talagang makapangyarihan sila, nasa spirit stage lang sila, pero kaya nilang patayin ang isang Void God Beast ng magkasama. Walang limitasyon ang kanilang kinabukasan. Matapos marinig ang mga salita ng 2 tao sa susunod na mesa, hindi maiwasan ni Yezuan na isipin ang 2 tao. Magkapatid, maaari ba itong adjudicator at adjudicator? Panipi. Ang kaisipang ito ay pumasok sa isip ni Yezuan, ngunit sa sumunod na sandali, naramdaman niyang imposible ito. Halos 1 taon na ang nakalipas mula noong dumating siya sa Bloodstone Continent. Siya ay may DevR system, ngunit siya ay nakalusot lamang mula sa stage ng lakas hanggang sa stage ng espiritu. Sa kanyang tansya, si Song Suijing at Adjudicator Song, na nagsasanay sa labas, ay dapat nasa spirit stage. Higit sa lahat, dapat ay nasa spirit stage sila. Imposibleng maabot nila ang spirit stage. Sa makatuwid, ang magkapatid na ito ay dapat na iba pang mga henyo. Pagkatapos ng bagay na ito, magpapalipas ako ng ilang oras sa paghahanap sa kanila. Naisip ni Yezuan sa kanyang puso. Hindi naman sa ayaw niyang hanapin ang mga ito, ngunit wala siyang anumang pahiwatig. Dati, gumagala siya sa ilang teritoryo at naghanap ng bulag sa loob ng ilang buwan, ngunit wala pa rin siyang makitang mga pahiwatig. Kabanata 550, Pagsubok. Matapos mag-isip ng ilang sandali, umalis si Yezuan. Gumastos siya ng pera para magtanong tungkol sa 100 Leaders Summit. Ang 100 Leaders Summit ay gaganapin sa Luoxia City. Hindi mabilang na mga henyo ang nagtitipon doon.
Karamihan sa mga henyong ito ay nagmula sa buong Luoxia region. Mayroon ding mga henyo mula sa ibang mga teritoryo na naimbitahan. Ang pinakamahalaga, ang 100 Leaders Summit ay nakadepende sa liham ng imbitasyon, hindi sa tao. Sa makatuwid, maaaring gamitin ang liham ng paanyaya ni Yezuan. Di nagtagal, si Yezuan ay sumugod patungo sa Luoxia City. Medyo malaki ang rehiyon ng Luoxia. Ito ay hindi bababa sa 10 beses na mas malaki kaysa sa rehiyon ng Green Rock. Si Yezuan ay gumugol ng halos 1 linggo upang makarating sa Luoxia City. I'm finally here. The 100 Leaders Summit will be held in 7 days. I have to inquire about it. Pagkatapos pumasok ni Yezuan sa Luoxia City, dumiretso siya sa registration area. Ang 100 Leaders Summit ay talagang tinawag na 100 Leaders Debate Assembly. Bagamat tinawag itong 100 Leaders Summit, tanging mga tao lamang mula sa matataas na teritoryo ang darating. Ang rehiyon ng Green Rock ni Yezuan ay nasa ibaba ng lahat ng mga teritoryong may mataas na ranggo sa rehiyon ng Luoxia. Sa makatuwid, ito ay hindi masyadong malakas. Tanging si Lu Xiaoyu lamang ang nakatanggap ng liham ng imbitasyon. Mayroong kabuuang 15 may mataas na ranggo na teritoryo na mas malakas kaysa sa rehiyon ng Green Rock. Nagpadala ang Domain Lord ng Luoxia Region ng daan-daang imbitasyon sa mga teritoryong ito. Sa madaling salita, mayroon ng mahigit 100 kalaban si Yezuan. Bukod dito, hindi kasama dito ang mga tao mula sa Luoxia Region. Dumating si Yezuan sa lugar ng pagpaparehistro ng 100 Leaders Summit. Noong una ay gusto niyang gumamit ng liham ng imbitasyon para magparehistro, ngunit natuklasan niya na hindi niya kailangan. Nang walang liham ng imbitasyon, kailangan niyang dumaan sa mga pagsubok. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay maaaring sumali. Kasabay nito, binigyan din ito ng pagkakataon ng mga hindi kabilang sa isang paksayon. Kung gagamit ako ng liham ng imbitasyon, maaari akong direktang lumahok sa 100 Leaders Summit. Kung ako ay direktang magre-rehistro, kailangan ko lamang na lumahok sa isang round ng mga pagsusulit. Kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata. Kung may pagsubok, maaaring may labanan. Baka madagdagan din ang kanyang kaharian. Kailangang malaman ng isa na ang kanyang kasalukuyang rate ng conversion ng katangian ay hindi kahit 30%. Simula nang pumasok siya sa Luoxia City, marami na siyang nakilalang mga tao na mas malakas ang aura kaysa sa kanya. Ang lahat ng mga taong ito ay may hindi bababa sa 30% attribute rate ng conversion, at kahit 40%, 50%, at kahit 60%. Nakaramdam siya ng matinding pressure. Kaya naman, pinili niyang isuko ang imbitasyong ito at direktang magparehistro. Kamahalan, matagumpay kang nakarehistro. Mangyaring pumunta upang lumahok sa pagsusulit kinabukasan, sabi ng isang attendant ng 100 Leaders Summit kay Yezuan. Pagkatapos, iniabot niya sa kanya ang isang espesyal na token. Sige. Tumango si Yezuan at umalis kaagad. Hindi pa rin siya pamilyar sa 100 Leaders Summit. Kaya naman, kinailangan niyang magtanong tungkol dito. Ang 100 Territories Summit ay inorganisa ng rehiyon ng Luoxia Region Lord. Ito ay ginanap 1 beses bawat 5 taon. Bago isagawa ang 100 Territories Summit, iimbitahan nila ang mga henyo ng 100 Territories. Ang bilang ng mga kalahok ay palaging aabot sa mahigit 1,000. Ang summit na ito ay talagang napakasimple. Ito ay isang kompetisyon upang makita kung sino ang mas malakas. Kung ang isa ay mamumukod tangi sa 100 Leaders Summit o pipiliin ng isang dalubhasa, ang hinaharap ng isa ay walang limitasyon. Baka ipadala pa sila ng ruler para lumahok sa Battle King Hall's Palace Guard Test. Ang Battle King Hall ay isa sa 3 Panginoon ng Eastern Continent. Ang dalawa pa ay ang Beast King Hall at ang Tool King Hall. Ang 3 Great Imperial Hall na ito ay orihinal na isang entity. Nang maglaon, nahati sila sa 3 at hinati ang silangang kontinente. Sa madaling salita, kung ang isa ay makakasama sa Battle King Hall, maaabot ng isa ang langit sa isang solong hangganan. Ang pinaka-interesado ni Yezuan ay ang gantimpala para sa pagtangkilik sa 100 Leaders Summit. Ang gantimpala ay isang lugar na tinatawag na 5 Elements Pool. Hanggat ang isa ay nakababad sa pool sa loob ng isang araw, ang kaugnayan ng isa sa katangian ay tataas ng husto.
Ang bilang ng mga araw na maaaring magbabad sa pool ay tinutukoy ng rangkang ng isang tao. Ang kasalukuyang pagkakaugnay ni Yesuan sa katangian ng lupa ay nasa intermediate epic rank. Kung makakapagbabad siya sa 5 elements pool, ang kanyang pagkakaugnay sa katangiang lupa ay maaaring tumaas sa high epic rank. Sa pagtaas ng affinity, ang bilis ng paglilinang ng isang tao ay tataas din ng bahagya. Gayunpaman, ang pinakamahalagang bagay ay na maaari nitong lubos na mapataas ang lakas ng pag-atake ng martial arts ng isang tao at malalim na kahulugan. Nalinang na ni Yesuan ang Earth-splitting sword hanggang sa 100% na natapos. Bilang karagdagan sa 8 Desolate Sword, the Sword Saint Bloodline, at Earth-throbbing Pulse, ang kanyang attack power ay maaaring agad na pumatay ng mga eksperto na may 40% attribute conversion. Kung ang kanyang affinity ay tumaas ng isa pang antas, maaari niyang agad na mapatay ang mga eksperto na may 45% conversion ng attribute, o kahit na 50% na conversion ng attribute. Pinakamahalaga, kung mas mataas ang kanyang pagkakaugnay sa katangian, mas malakas ang kanyang kapangyarihan sa martial arts, at mas madaling maunawaan ang malalim na kahulugan. Ang Earth-throbbing Pulse ay nagbago na sa pangalawang layer. Susunod, maaaring ito ang ikatlong layer, o maging ang ika-4 na layer. Siyempre, maaaring ito rin ang ika-4 na layer, na sinusundan ng ika-8 layer. Sa makatuwid, determinado si Yesuan na makuha ang gantimpala na ito. Sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagpapalakas ay maaabutan niya si Jiang Tianjin at makapaghiganti. 2 araw ang lumipas ng napakabilis. Nang dumating ang 100 Leaders Summit, naghihintay na si Yesuan sa itinalagang lokasyon. Sa oras na ito, may ilang daang tao ang lumahok sa pagsubok ng 100 Leaders Summit. Wala sa kanila ang mahina, at ang kanilang conversion ng katangian ay umabot na sa hindi bababa sa 30%. Tanging si Yesuan lamang ang hindi pa umabot sa 30% conversion ng katangian. 2 puntos pa ang layo niya. Sa oras na ito, isang dalubhasang nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting baluti ay biglang lumipad sa kalangitan at sumigaw, "Lahat, sumunod sa akin." Ito ang Tornado General sa ilalim ng Domain Lord. May nakakilala sa kanya. Sa makatuwid, walang nang ahas na maging pabaya. Dali-dali silang lumipad at sumunod sa likod ng Tornado General, lumipad palabas ng Luoxia City. Makalipas ang kalahating araw na paglipad, sa wakas ay nakarating sila sa isang malawak na damuhan. Sige, simulan na natin ang pagsusulit. Sinulyapan ng Tornado General ang ilang daang tao at sinabing, "Susunod, isa-isang lumabas sa pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay ilunsad ang iyong pinakamalakas na pag-atake sa akin." Ang unang round ng pagsubok ay upang subukan ang iyong nakakasakit na kapangyarihan. Panipi, subukan ang offensive power. Nang marinig ng lahat ang mga salitang ito, nagliwanag ang kanilang mga mata. Karamihan sa mga tao ay nag-major sa offensive martial arts at minored sa movement martial arts. Sa makatuwid, lubos silang nagtitiwala sa kanilang kapangyarihan sa opens iba. Number 1. Lahat ng naruroon ay isang dalubhasa, at ginawa nila ang mga bagay ng mabilis at tiyak. Bukod dito, ang tagasuri ay ang nasasakupan ng Domain Lord, kaya hindi sila nang ahas na maging pabaya. Bago pa matapos magsalita ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay may damapo na sa kanyang harapan. "Excuse me," hindi nag-aksaya ng hininga ang taong ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng isang sinag ng ginintoang sword energy. Bang! Ang enerhiya ng ginintoang espada ay napunit sa kalangitan, ngunit ito ay natalo ng Tornado General sa isang kamay. Napakalakas. Nanginginig ang puso ng lahat. Ang conversion ng attribute ng Cultivator number 1 na ito ay umabot na sa 40%, at ang kanyang pag-atake ay maaaring magbanta sa 50% ng mga tao, ngunit madali itong natalo ng Tornado General. Ito ay ang pagsugpo sa paglilinang. Ang conversion ng katangian ng Tornado General ay umabot na sa 80%. 4 na bituin. Sumigaw ang lalaking nakabaluti na pilak, si Tornado General. Unang round pa lang ito ng pagsusulit, kaya hindi inihayag ng Cultivator number 1 ang kanyang specialty, at ang mga taong sumusunod sa kanya ay pareho. Ang mga taong iyon na may parehong pagsusuri ay pinagsama-samang lahat ng Tornado General. Agad na lumitaw ang 4 na square formation.